Nandyan ba kayo? Aling Flora? Anong dahilan at nagpunta dito ang dalagang kapitana ng aming baryo? Nagsusungit ang panahon. Ang mga tao ay nagsisiuwian na pero ikaw ay nandito pa. Natatandaan ko dating sinabi niyo na kapag kailangan kong tulong niyo, puntahan ko lang kayo. Ngayon na yun, Aling Flora. Kailangan ko ng tulong niyo. Teka, umiiyak ka ba? Ano bang nangyari at parang desperado ka na? Abay, ay pumasok ka nga muna at nagsisimula ng pumatak ang ulan. Marami po salamat, Aling Flora. O siya, sige. Maupo ka muna tapos sabihin mo sa akin kung anong dahilan ng iyong pag-iyak. Niloko ko ng lalaki minahal ko, Aling Flora. Akala ko totoong lahat ay pinakita niya sa akin. Kaya lahat ng pagmamahal at atensyon ibinigay ko sa kanya. Kung anong gusto niya, binili ko. Hindi pa pala yun sapat. Wala siyang kasiyahan. Pinaglaruan niya lang ako. At ngayon, malapit na siyang ikasal sa babaeng yun. Hindi ko yun matatanggap. Gusto ko magbayad siya sa lahat ng pangloloko ginawa niya sa akin. Kung ganun, bakit dito ka nagpunta sa akin? Sa palagay mo ba ay matutulungan ka ng matandang hukluba na kagaya ko? Makapangyarihan naman ang pamilya mo sa lugar na ito. Pwede mo siyang ipadukot at ipapatay. Tama ka, Aling Flora. Makakaya ko nga gawin yon. Pero kapag nagsimulang mag-imbestiga mga pulis na hahawak sa kaso niya, tiyak na madali ako may sasangkot. Ang gusto ko, pagbayarin siya sa parang kahit ang doktor ay mahihirapang ipaliwanag kung anong sanhi ng kamatayan niya. Gusto kong kulamin mo si Manny, Aling Flora. Patayin mo siya. Kulang ba ang sinabi mo? Ay, hindi ko kayang gawin yan. Huwag ka nang magkunwari pa, Aling Flora. Isa sa pinagkakatiwalaan kong tao nagsabi sa akin na minsan na siyang lumapit sa iyo at nagawa mo naman siyang matulungan. Si Mang Luis yung sinasabi ko. Kaya naman nandito ko ngayon. Kailangan ko kayo. Saka sinabi niyo naman na kapag kailangan ko kayo, pumunta lang ako dito, di ba? Ay, ito talagang si Luis. Napakadaldal. Huwag po kayong magalit sa kanya. Hindi na naman sila dito nakatira eh. Di sinasadya nagkita kami sa bayan. Naawa lang kasi siya sa akin nang malaman niyang problema ko kaya sikreto niya akong kinausap tungkol sa iyo. O siya, wala na pala akong itatago sa iyo. Sige, tutulungan kita sa problema mo. Pero tandaan mo, dapat mong ilihim ang bagay na to. At siguraduhin mo rin na kaya ng konsensya mo ang ipinagagawa mo, ha? May dala ka bang pag-aari ng taong yon o kahit larawan niya? O kaya ay buhok niya? Oo, Aling Flora. Meron. Heto ang larawan ng hayop na lalaki manluloko na yun. Sobrang galit ko sa kanya. Dapat lang siyang mamatay. Ang mga manlulokong kagaya niya, dapat ay malupit na kamatayan para hindi na pamarisan. Kung kamatayan ng taong itong hinahangad mo, ibibigay ko sa iyo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang itim na taglay ko, saksi ang malalakas na kulog at kidlat. Ngayon pa lang, ang iyong kahilingan ay isipin mong natupad na. Magandang araw sa inyo, Madam Ligaya. Itago mo na lang ako sa pangalang Liza, Tubong Masbate. Hindi naman po sa pagmamayabang, may kaya ang pamilya namin. Kapitana ako sa aming barangay pero sa kabila ng lahat ng yun, ay lihim akong naiinggit sa aking kababata na si Marie dahil merong mga pangyayari na nakalamang siya sa akin.
Kasama na doon ang naging asawa niya na dapat sana ay ako yung pinakasalan. Pangalawa ay sa politika. Nakuha niya ang dating pwesto ko. Kaya ang inggit ko ay nauwi sa galit. Kaya kinailangan ko ng tulong ng isang mangkukulam. Pakiramdam ko noon ay isang mahusay na armas ang mangkukulam na si Aling Flora. Nasusunod sa lahat ng aking mga ipinag-uutos sa tamang halaga. Kaya may mga tao akong ipinakulam sa kanya. Pero yun pala ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko na hanggang ngayon ay aking pinagsisisihan. Ngayon ko lang po ito ikukwento. Nangyari po ito noong ako ay 30 anyos pa lamang. Sinadya ko pong baguhin ang mga pangalan ng mga taong nasasangkot sa aking kwento para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Pero naniniwala ba kayo na may mga taong hindi tinatablan ng kulam? Pero takot masabuyan ng asin. Naniniwala ba kayo sa aswang? Oy mga ateng, tatang, alam niyo na bang balita? Asus! Eto na naman ang tindera ng alas sa daig pang reporter. Alam na alam kung anong nangyayari sa buong baryo. Ano na naman bang chismis na nasagap mo, Mare? Ba, di tungkol sa matandang dalaga na si Kapitana Lisa. Hindi ba't 2 taon ang relasyon niya kay Manny? Ay nako, yan lang bang sasabihin mo? Alam na yan ang lahat ng taga rito. Alam na rin ang lahat na hiwalay na sila at wala nang kasalang magaganap. Dahil ito palang si Manny ay nakabuntis ng ibang babae na mas bata kaysa kay Kapitana Lisa. O yun daw ang pakakasalan ni Manny. Dahil ang totoo ay mas mahal pala niyang babaeng yon. Pero alam niyo ba na hindi na rin mapapakasalan ni Manning babaeng yon kasi patay na si Manny? Paano kalokohan niya sinasabi mo, Marie? Paano mamamatay si Manny sigla-sigla pa nung isang araw na nakita ko? Patay na nga po si Manny. Kagabi daw po sumakit ng sobrang dibdib niya. Hindi nakahinga at tumirik ng mga mata. Dinala pa nila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Nang suriin ng doktor, sinabi na atake daw sa puso nagnisani ng kamatayan niya. Bakit hindi mo pa iikot yung paninda mong alahas na makabenta ka? Ano na naman yung chinichismis mo, Marie? Hindi yun chismis, Lisa. Totoo na patay na si Manny. Namatay siya kagabi. Doon ako galing sa gawin nila kanina. Si Manny? Patay na si Manny? Ay, hindi totoo yan. Hindi madaling patayin ang masamang damo. Totoo ang sinabi ko. Kinumpirma yun ng ama niya. Nagtanong kasi ako kung bakit maraming tao sa kanila. Nakita ko nga na naroon yung babaeng pakakasalan sana niya. Kung nagkataon pala maaga ako na biyuda kung kami nagkatuluyan. Buti na lang hindi ko binigay kagad ng sarili ko sa kanya. Baka nabuntis din ako na kagaya ng babaeng yon. Kawawa naman siya. Isisilang ang anak niya nang wala nang magigis ng ama. Kunwari ay pinahid ko pa ang munting luha sa gilid ng aking mata para hindi makahalata ang aking mga kaharap na inaasahan ko na ang mangyayari niyon kay Manny. Nang araw na yon ay naging bulong-bulungan sa barangay ang kamatayan ni Manny. Ipinakita ko naman sa lahat na nalungkot ako sa pagkawala niya sa kabila ng mga ginawa niya sa akin. Kunwari pa ay biglang sumama ang pakiramdam ko kaya nagpaalam akong uuwi. Pero ang totoo ay dumiretso ako kay Aling Flora. Inaasahan ko na ang iyong pagdating, Kapitana Lisa. Sa palagay ko naman ay alam mo na ang nangyari kay Manny. Oo, Aling Flora. Nabalitaan ko na ang nangyari sa kanya. Pero wala akong balak na puntahan siya. Huwag kang maging pabaya, Kapitana Lisa. Dapat ay marunong kang sumayaw sa tugtog. Huwag mong ipakita na galit ka para maiwasan nila ang pag-iisip ng masama laban sa iyo.
Ipakita mo sa kanila na kahit niloko ka ni Manny ay magagawa mo pa rin siyang tingnan sa kanyang himlayan para maawa sa iyo ang mga kaanak niya sa halip na pag-isipan ka ng masama. Sa palagay ko ay tama nga lahat ng sinabi niyo, Aling Flora. Talagang tuso kayo. Maganda mga planong pinagagawa niyo sa akin. At dahil dyan, dadagdagan ko ang perang binigay ko sa inyo kagabi. Heto pa ang 3,000. Ay, nako. Maraming salamat, Kapitana. Ay, isang bagay pa pala. Kapag nagkita tayo sa labas, iwasan natin ang mag-usap. Magsanyasan na lang tayo para makaiwas din tayo na mapansin ng mga tao sa paligid. Oo, Aling Flora, sige. Alis na ako. Babalik na lang ako kapag may kailangan ulit ako sa inyo. Nang lumabas ako ng bakuran ni Aling Flora, ay nilingon ko muna ang magkabilang direksyon. At nang matiyak ko na wala kahit isang tao, ay nagmamadali na akong lumakad palayo doon. Pinuntahan ko ang aking owner-type jeep na nakaparada sa malayo. Umalis ako doon at umuwi ng aming bahay. Oh, bakit nandito ka kaagad? Akala ko ba'y marami kang gagawin sa barangay, lalo na nga't nalalapit na naman ang eleksyon. Bigla ako kasing sumakit ang ulo ko, Nay. Masama na ang pakiramdam ko kaya umuwi na lang ako. Ay, ganun ba? O sige na, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ikukuha kita ng gamot. Naku, wag na kayong mag-abala pa, Inay. Nakainom na ako ng gamot bago ako umuwi. Kailangan ko lang magpahinga. Galing nga pala ako sa talipapa kanina. Bumili ako ng isda. Meron akong nasagap na masamang balita tungkol kay Manny. Sa palagay ko iyon ang dahilan kaya biglang sumama ang pakiramdam mo, ano? Opo, Inay. Wala na siya. Isinugod daw sa ospital kagabi dahil sumakit ang dibdib at hindi makahinga. Oo nga daw. May sakit pala sa puso yung si Manny, ano? Hindi naman kasi halata. Mukhang masigla naman siya. Ano nang balak mo? Makikipaglamay ka ba? Opo, Inay. Kahit naman ganun ang ginawa niya sa akin may pinagsamahan pa rin kami kahit papano. Pupunta ako doon hindi para ipakita nagmahalang kami dati. Pupunta ako roon bilang kapitana ng barangay. Sige po, magpapahinga lang muna ako. Sinadya ko na hindi na muna pumunta sa unang gabi ng lamay sa burol ni Manny dahil nakatuon ang atensyon ko sa nalalapit na barangay election. Kaya naman kasama ang ilan sa aking mga konsihal ay nag-ikot kami sa aming barangay. Noon ko ulit nakasalubong si Marie. Mukhang abalang-abala ka na, ah. Siyempre naman. Alam mo naman malapit na ang barangay election. Kailangan na naman na manuyo sa ating mga kababaryo para maituloy ko ang lahat ng aking mga plano. Mabuti naman kung ganon. Maganda yung marami kang mga magagandang plano at proyekto para sa ating lugar. Ikaw naman. Saan ka na naman ba iikot ngayon para magtinda ng alahas? Ah, pupunta ako kay Condrado. May mahalaga daw kaming pag-uusapan. Kulang pa kasing line-up niya sa konseho niya. Aba, para may balak si Conrado na kunin ka para sa konseho niya. Oy Marie, kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-ambisyong pumasok sa politika. Di mo naman to linya Ano bang magagawa mo para sa ating lugar? Ang alam mo lang naman, magtinda ng alahas. Sobra ka namang magsalita, Lisa. Nakakasakit ka ng damdamin. Kung hindi ko lang kabisado yung matabil mong dila, sinabunutan na kita. Pasalamat ka kahit paano iniisip ko pa rin na minsan, naging kaklasit kaibigan kita. Pero sana naman tigilan mo yung panglalait mo sa akin. Baka mamaya bumalik sa'yo lahat ng mga sinasabi mo. Sinasabi ko lang naman ng totoo Sa batch natin, ikaw lang hindi nakagraduate. Ikaw lang din ang walang narating. Paano nga wala ka namang mga magulang na magpapaaral sa'yo? Tanging ang lolo Romano mo lang ang nagpalaki sa'yo. Ano ba naman ang magagawa ng isang albularyo? Oo na.
Tama naman lahat ng sinabi mo. Pero sa batch natin, ikaw lang din ang hanggang ngayon walang asawa. Sa dami ng mga lalaking nakarelasyon mo, walang tumagal sa'yo. Bakit kaya? Siguro hindi matanggap yung nakakasukang ugali mo, no? Kaya iniwanan ka, di ba? Nagkakaedad ka na, Liza. Magbago ka na. Ilang panahon na lang magsasara na yung matres mo. Sayang naman kung wala ka magiging anak. Nakalimutan ko. Hindi nga pala pwede magkaroon ng anak kung walang lalaking papatol. Ang sakit mo magsalita. Para sa kaalaman mo, ako ang nangiiwan sa kanila. Kasi mga manloloko sila. Mga wala silang kwentang tao na kagaya mo. At saka dapat matuto kang gumalang ha. Nasa pwesto ako kaya dapat Kapitanan Liza ang tawag mo sa akin. Oh, bakit napipikon ka? Kaninang lakas ng tawa mo habang nang iinsulto ka tapos ngayon magagalit ka. Kung ipinagmamalaki mo yung pwesto mo, dapat ilagay mo yung sarili mo sa ayos. Kapitana ka dyan. Igagalang kita kung igagalang mo ko. Aba, Dyan ka na nga. hoy! Bastos ka talaga! Nag-uusap pa tayo, tatalikuran mo na ako? Hoy! Teka, anong klaseng tao ba tong si Marie? Ang bilis naman niya nakalayo sa akin. Kapitana, may sinasabi ka ba? Kanina pa kami dito pero parang hindi mo kami napansin. Sino bang tinatanaw mo? Ay, yung bang si Marie? Kausap ko lang dito eh. Saglit lang ako napatingin sa ibang direksyon, bigla na lang ako iniwanan. Ayun, bilis lumakad. Si Mariba na tindera ng alahas? Naku! Talagang mabilis maglakad yun, Kapitana. Para yung trompo kong kumilos. Kaya nga araw-araw, naiikot niya itong buong baryo. Siya nga pala, Kapitana. Nandito na mga kasama natin. Saan ba tayo mag-uusap ng mga gagawin natin? Naisip ko na doon na lang sa bahay ni Mang Simon. Maraming puno doon. At malapit din doon ang karamihan sa ating mga kasama. Kaya pagkatapos natin mag-ikot, doon tayo tutuloy. Sige, ikaw ang bahala. Tayo na. Pagkatapos nga naming mag-ikot sa aming baryo, ay nagtuloy kami kina Mang Simon. Doon ko kinausap ang aking mga konsihal kung ano ang gagawin naming plano sa darating na butuhan. Nang sumapit ang gabi ay nagpasama ako kay Erwin at sa iba pa na pumunta kami sa bahay ni Manny para makipaglamay. Nang makita ko ang mga magulang ni Manny ay nakipag-usap ako ng maayos. Naintindihan naman nila ang sakit ng kalooban na pinagdadaanan ko din. Magandang gabi sa inyong lahat. Kanina maganda, pero nang dumating ka biglang pumangit. Ha? Erwin, may nagsasalita ba? May kasama ka ba? Para kasi meron akong narinig na nagsalita eh. Luka-luka, ano kala mo sa akin invisible? Laki-laki ko na to, hindi mo makikita? Ay, nako, nandyan ka pala, Liza. Pasensya ka na. Hindi kita nakita. Akala ko wala ka dyan eh. Tumigil na nga kayong dalawa para kayong mga bata. Anong nangyari at nagkaganyan ang pagsasama niyo magkaibigan? Yan po kasing anak niyo, Nanay Claring. Hindi ko na maintindihan ang ugali. Mula nang nag-asawa ako, naging ganyan na siya sa akin. Tuwing makikita ako, parang asong nagagalit. Umaangil agad. Kasi nga mula nang nag-asawa, nagbago ka na din. Yumabang ka na. Porke nasa abroad ng asawa mo. Para ka ding aso na kapag nasagi ng konti nangangagat agad. Napatol din ka agad. Aso nga. Meron kang malaking aso. Anong aso, inay? Ayun o. May malaking aso sa ilalim ng kabaong ni Manny. Alaga ba nila ang asong yan? Oo nga po. Tsaka parang yung nguso niya nakasubsob sa ilalim ng kabaong ni Manny. Anong ginagawa niya dyan? Nalaman namin mula sa mga magulang ni Manny na wala naman silang alaga na asong ganoong kalaki. Kaya ang mga kalalakihang naroon ay kaagad na kumuha ng pamalo para paalisin ang malaking asong itim sa ilalim ng kabaong ni Manny. Kaagad namang tumakbo palayo sa ilalim ng kabaong ang aso, pero nakita naming lahat na mayroong kagat-kagat na karne ang aso. Nang tignan ng mga taong naroon ng ilalim ng kabaong, ay nalaman na butas na yun at ukit na din ang likuran ni Manny. Aswang ang aso na yon! Habulin niyo siya! Tayo na mga kasama! Baka maabutan pa natin siya! Hayun ang aswang! Dala natin! Kumuha kayo ng mga itak at pumalo! Napakabilis niyang tumakbo, Kapitana Liza!
Nawala na siya sa dilim ng gabi. Hindi pa yun nakakalayo. Tayo na, sundan natin siya. Huwag niyo na siyang habulin. Masyadong delikado kung susundan niyo siya. Lalo na sa madilim na lugar na yon. Sanay sa dilim ang mga aswang. Kaya makakalamang sila sa atin. Marami naman tayo. Kaya mas nakakalamang tayo sa kanya. Tayo na mga kasama. Ikaw na lang maiwanan dito kung ayaw mo sumama, Marie. Tayo na! Sundan natin siya! Lisa, makinig kayo sa akin! Huwag niyo na siyang sundan! Hindi ko na pinansin ang mga sinabi ni Marie. Sinundan namin ang aswang hanggang sa makarating kami sa malawak na kakahuyan at matataas ang mga damuhan. Hindi na namin makita kung saan na nagsuot yung aswang kaya gamit ang malalakas na flashlight ay hinanap namin sa paligid. Narinig mo ba yun, Erwin? Angin yun ng aswang. Nasaan na siya? Hindi ko alam kung saan na nagsuot ang aswang na yun, Kapitana. Mag-ingat tayong lahat! Nasa paligid lang ang aswang! Hayun siya sa ibabaw ng puno, Erwin! Mag-iingat ka, Mang Baste! Biglang tumalon ng aswang patungo kay Mang Baste. Mabuti na lamang ay naisalag niya ang kanyang dalawang kamay. Kung kaya ang matutulis na kuko ng aswang ay bumaon sa braso niya. Tapos ay muling nagsuot sa damuhan ng aswang at muling nagtago doon. Palagay ko'y tama si Marie. Mas nakakalamang ang aswang kapag madilim ang gabi. Delikado tayo rito, Kapitana. Huwag na natin siyang sundan. Tsaka, nakalayo na tiyak ang aswang na yun. Sige, tayo na mga kasama! Bumalik na tayo sa bahay ni Manny! Ngayon ko lang nalaman na meron palang aswang dito sa lugar natin. Hindi siya taga rito. Sa palagay ko'y dayo lang yon. Ganun naman ang mga aswang eh. Sa ibang lugar ng bibiktima para hindi sila makilala. Tayo na mga kasama. Umalis na tayo rito. Bumalik na tayo sa bahay nila Manny. At para na rin magamot yung sugat ni Mang Baste. Bumalik nga kami sa burol ni Manny. Nalaman ng mga naroon na nakalmot ng aswang si Mang Baste. Malalim ang kalmot kaya patuloy yung nagdugo. Hinugasan ni Erwin ng maligamgam na tubig ang sugat noon at tinalian ng malinis na damit. Pero hindi pa rin naampat ang pagdurugo hanggang sa dumating ang matandang albularyo na si Mang Romano. Anong nangyari sa kanya, Kapitana Lisa? Nakalmot po ng aso na pinaghihinalaan naming aswang. Kasi galing dito sa ilalim ng kabaong ni Manny ang asong yon. Kinain niya ang likurang bahagi ni Manny. Kaya hinabol namin. Kaso minanas na makalmot si Mang Baste. Erwin, humanap ka ng puno ng suha dito sa paligid ng bahay ni Manny. Kumuha ka ng 5 dahon. Madali ka, Kapitana Lisa. Baka may langis ng nyug dito. Kinamani, baka pwede tayong makahingi. Sige po. Magtatanong ako sa kanila. At teka, meron po kayang puno ng suha dito? Yan na nga bang sinasabi sa inyo ni Marie? Hindi kayo nakinig. Akala nyo kasi porket marami kayo nakakalamang kayo. Hindi nyo alam na ginagamit ng aswang ang kadiliman ng gabi para mambiktima. Nay, wag na kayong manisi. Nangyari na to eh. Tulungan nyo na lang kami maayos ang sugat itong si Mang Baste. Kayo na humingi ng langis ng niyog sa ina ni Manny kung meron pa sila. Oh, eto nang langis ng ninyog, Lolo Romano. Mabutit meron pang natitira kahit konti ang ina ni Manny. Mabuti naman kung ganon. Tinan mo nga kung may nakuha ng dahon ng suha si Erwin para madikdik at itapal dito sa sugat ni Baste. Bakit nga pala kayo nandito, Lolo Romano? Abay, ang tagal mo na kasing umuwi kaya sinundan na kita dito. Naisip ko kasi na baka nalibang ka eh. Lumalalim na ang gabi. Di nagtagal ay bumalik na si Erwin. Nadala ang dahon ng suka. Dinikdik ni Mang Romano yun at hinaluan ng langis matapos ay itinapal sa sugat ni Mang Baste. Kitang-kita sa mukha ni Mang Baste ang sobrang sakit at hapdi na naramdaman nang malagyan ng dahon ng suka. Pero ang kasunod naman nun ay tumigil na ang pagdugo ng sugat niya. Buong magdamag na kaming nagbantay doon.
Hindi na rin umuwi sina Marie at Mang Romano. Gabi-gabi ay naging mahigpit na ang pagbabantay ng mga tao hanggang sa mailibing si Manny. Tayo na, Erwin. Bumalik na tayo sa barangay hall. Sige, Kapitana. Ako na magmamaneho ng owner mo. Sige, mas mabuti nga yun. Parang inaantok pa ako sa puyat eh. Etong susi oh. Sabi nga pala ng mga magulang ni Manny, salamat daw sa'yo. Kasi sa kabila ng ginawa ng kanilang anak sa'yo, nagawa mo pa rin makiramay sa kanila. Iisang baryo lang naman tayo eh. Bilang kapitana ng barangay, kailangan ko maging mabuti sa lahat. Unahin ang kapakanan ng aking nasasakupan kaysa sa pansarili kong damdamin. Kaya nga napakabuti ng iyong puso. Ano pa bang kulang at nagagawa nila sa'yo ang ganyan? Kaya tingnan mo naman ang nangyayari sa kanila, Erwin. Mas malupit kapag karmang dumating. Ay, wag na nga natin pag-usapan tungkol sa personal kong buhay. Ang pag-usapan natin pagdating sa barangay hall ay ang nalalapit na botohan ng barangay. Gusto ko sabay-sabay tayong pumunta sa Comelec at mag-file ng kandidatura. Mas maganda nga ang ganun, Kapitana, para isang lakad na lang ang grupo natin. Mabilis ang naging paglipas ng mga araw. Kagaya ng aming plano ay sabay-sabay ang aming grupo na nagpunta sa bayan, sa Comelec, at nag-file kami ng kandidatura. Hindi namin inaasahan na sa pagkakataong yun ay makakasabay din namin ang grupo ni Marie at Conrado. Pero dahil maraming tao doon, hindi ako nagpahalata na naiinis ako kina Marie. Aba, tingnan mo nga naman ang pagkakataon, ano? Akalain mo na magkakasabay pa tayong pumunta rito para mag-file ng kandidatura? Bilang punong barangay, di ba? Oo nga, Kapitana Lisa. Good luck sa ating dalawa. Oo naman. Sino man ang manalo sa atin, tiyak naman na ang kapakanan ng ating nasasakupan ng ating gagawin. Hindi ba, Marie? Oo naman. Kahit naman magkaibang ating grupo ay isang baryo pa din naman tayo. Kung anong makabubuti sa lahat, yun ang ating gagawin. Sa susunod na linggo na ang simula ng pangangampanya, kaya siguradong pagod na naman tayong lahat sa buong maghapon. Nako, sanay na ako sa ganyan, Erwin. Halos araw-araw nalilibot ko ng baryo natin, pati na rin sa kabilang baryo sa pagtitinda ko ng alahas. Kaya walang problema sa akin yan. Ang magiging problema mo lang ay kung mananalo ka sa laban. 7 lang naman ang konsehal sa bawat baryo. Nagsimula ka na naman, Lisa. Hindi pa nga nagsisimulang laban parang tinatapos mo na agad. Sige, ikaw ang bahala kung talagang mapilit ka. Di subukan mo. Oo nga naman, Kapitana Lisa. Habang hindi natatapos ang botohan, hindi mo masisiguro ang mangyayari. Kaya sabihin mo yan kay Marie kapag nangyari na yan. Alam mo naman ang buhay, parang gulong lang yan. Paikot-ikot lang. Minsan nasa ilalim at minsan naman nasa ibabaw. Tama ka, Kapitan Conrado. Kaya tayo na. Naunang umalis ang grupo ni Marie. Kasunod nun ay umalis na rin kami ng mga kasama ko at bumalik sa baryo. Mabilis lang ang naging paglipas ng mga araw. Nagsimula na ang kampanyahan para sa botohan, kaya naman naging abala na ang lahat sa pangangampanya. Kanya-kanya rin kami ng aming paraan kung paano susuyuin ang mga tao. At dumating na nga ang pinakahihintay na araw namin, ang botohan. At pagkatapos ay ang bilangan na. Sa aming bahay naghintay ng resulta ang grupo ko. Gabi na nang dumating si Erwin. Kapitana Lisa, dumarating si Erwin. Kapitana Lisa, masamang balita. Anong masamang balita, Erwin? Noong una ay nakakalamang ka sa bilangan. Pero nang kalagitnaan na, nakalamang na si Conrado. Pati si Marie, nangunguna sa mga konsehala. Hindi ka dapat na mag-alala.
Hindi pa naman yata tapos ang bilangan. Makakahabol pa tayo. Tapos na, Kapitana Liza. Panalo sina Conrado at Marie. Ha? 3 lang sa mga konsyal sa grupo natin. Ang nakapasok, kabilang na ako. Pambihira naman itong mga kababaryo natin. Ang dami kong magagandang proyektong ginawa. Ang dami na kinabang doon. Tapos ngayon iba ang binoto nila? Anak, ganyan talagang politika. Hindi sa lahat ng panahon ay mananalo ka. Alam ko na marami ang may gusto sa'yo kasi marami kang magandang ginawa. Pero siguro'y gusto rin nilang subukan ng iba naman. Tapos nanalo din si Marie at nangunguna pa sa mga konsihala? Aba, hindi malayong mangyari yon. Kasi naman parang walang kapaguran niyang si Marie. Sa pag-iikot sa buong baryo araw-araw, lahat dito'y kakilala niya. Kaya pinagkatiwalaan siya. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ako makapaniwala sa naging resulta ng butuhan sa aming baryo. Parang hindi ko yun matatanggap. Hindi ko kayang bitawan ang aking posisyon. Naiinis ako sa aking mga kabaryo dahil hindi pala lahat doon ay nasa panig ko. Ganun pa man, ay hindi ko ipinakita sa kanila ang aking pagkadismaya. Kaya sa huling pagkakataong nagsalita ako sa harapan ng barangay hall, kaharap ang lahat ng aming mga kabaryo. Muli po ay nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga taga ritong patuloy na sumuporta sa akin sa buong panahon ng aking panunungkulan. Sana po, kung anong suportang ibinigay niyo sa akin, ay ganun din ang gagawin niyo sa susunod na uupo bilang kapitan ng baryong to. Suportahan po natin ang bagong kapitan na si Kapitan Conrado at ang nangungunang konsehalang si Marie. Maraming salamat, Kapitana Liza. Umasa ka na gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para sa ikabubuti at ikauunlad nitong ating barangay. Yun naman ang inaasahan ko, Kapitan Conrado, para hindi masayang mga nasimulan ko. Binabati kita sa iyong panalo. Mas marami pang bilang ng bumoto sa iyo kaysa sa kapitan. Salamat. Nangyari yun dahil magaling ako makisama kahit kanino. Wala akong pinipiling tao. Lahat dito sa ating lugar kakilala ko. Oo, tama ka doon. Kaya sana lang kayanin mo ang bagong responsibilidad na nakuha mo. Oo naman. Hindi naman ako bobo. Kung nagkataon nga lang na may perang lolo Romano ko, baka naging abogada na ako ngayon. Kung natatandaan mo, mula elementary natin hanggang high school, ako ang nangunguna sa klase. Kaya nga akong valedictorian, hindi ba? Pangalawa ka lang sa akin. Pero dahil nga may pera kayo, kaya nakapagkolehiyo ka at ako'y natigil na. Sige, tingnan natin kung anong magagawa mo para sa ating lugar. Binabati ulit kita, Kapitan Conrado. Teka muna sandali. Parang may dumi sa balikat mo buhok pala. Kinuha ko ang buhok ni Conrado. Matapos ang aming pag-uusap, ay bumaba na ako ng stage at ipinaubaya ko na ang pagkakataong yun kina Conrado at Marie. Pati na rin sa mga bagong konsehal na nanalo, kabilang na si Erwin. Pinilit kong ngumiti kahit na ang totoo ay nagagalit ako sa mga taong naroon. Diretso akong umuwi sa amin. Noon ko muling naisip ang buhok ni Conrado na nakuha ko. Naisip ko din si Aling Flora. Kaya naman makalipas lang ang ilang araw, ay pinuntahan ko siya sa bahay niya. Mukhang meron ka na namang mahalagang bagay na gustong ipagawa sa akin kaya ka nandito. Tama ba ako? Tama kayo, Aling Flora. Pero sa pagkakataong ito, dahan-dahanin niyo ang kanyang pagkamatay para hindi naman magtaka ang ating mga kababaryo. At sino naman ang taong kinaiinisan mo ngayon na gusto mong mawala sa landas mo? Si Conrado. Gusto kong paabutin mo ng ilang araw ang kanyang sakit bago mo tapusin para makuha kong simpatya ng mga taga rito kapag wala na siya, upang nang sa ganon, wala na magreklamo kapag ako na ang maupong kapitana ng baryo. Abay, mahaba-habang trabaho ang pinagagawa mo sa akin.
Mapapagod ako niyan, Kapitana Lisa. Mawawala naman ang pagod mo kapag binayaran kita ng malaking halaga, hindi ba? Ay, oo naman. Kayang-kaya kong pinagagawa mo. Sige, kagaya ng dati. Meron ka ba kahit larawan lang ni Conrado? Wala akong larawan niya. Pero meron akong ilang hibla ng kanyang buhok. Naisip ko na itabi ito, baka makatulong sa aking mga plano. Oh, pwede na ba ito? Ay, oo naman. Pwedeng-pwede na yan. Mas epektibo nga ang kulam kapag ganyan ang ilalagay sa manika. Akin na at nang maiayos ko na. Nang iabot ko kay Aling Flora ang ilang hibla ng buhok ni Conrado, ay tinali niya yon sa ulo ng manikang basahan. Matapos ay nilagyan niya ng sindi ang kandilang itim. Pinagbaga din niya ang uling na nasa maliit na kalan na naroon. Hinawakan niya ng mahigpit ang manikang basahan habang nagsasagawa ng orasyon. Di nagtagal, ay itinapat niya sa usok ang manika. Napalunok ako nang kunin niya ang malaking karayom. Ito na ang simula ng iyong paghihirap, Conrado. Uunahin ko ang iyong tiyan at isusunod ko ang iyong lalamunan. Aling Flora, kagaya ng aking sinabi, dahan-dahan ninyong kamatayan niya, ha? Oo naman, Kapitana Lisa. Kung ano ang iyong sinabi, yun ang aking gagawin. Sa ngayon, ay tiyak na sobra ng sakit ng tiyan ang kanyang nararamdaman. Sisirain ko din ang kanyang balat sa pamamagitan ng luha ng kandilang ito na ipapatako sa buong katawan ng manika. Makikita mo ang paglalapnos ng buo niyang katawan. Sige, ikaw na ang bahala sa mga gagawin mo. Aalis na ako bago pa meron makakita sa akin dito sa lugar mo. Ay, wala kang dapat na ipang-alala, Kapitana Lisa. Ang aking bahay ay nasa dulo na nitong baryo natin. Wala din akong kapitbahay dito. Bibihirang dumadaan dito, lalo na kapag gabi na. Naniniguro lang ako. Aalis na ako. Nang sumunod na araw nga ay nabalitaan ko mula kay Erwin na isinugod daw sa ospital si Conrado dahil sobra ang sakit ng tiyan na nararamdaman. Pero sa halip na gumaling ay lalong lumubha ang sakit ng tiyan ni Conrado. Ayon pa kay Erwin ay nakita rin ng mga doktor ang mga labnos sa katawan ni Conrado kaya binigyan ng gamot pangpahid doon. Kung ganun ay, ano nang nangyari sa kanya, Erwin? Nasaan na ngayon si Conrado? Nasa ospital pa din siya, Kapitana Lisa. Hindi nga malaman ng mga doktor kung anong klase ng gamot ang ibibigay sa kanya para mabawasan ang sakit ng kanyang tiyan. Kung ganun ay gusto ko makita si Conrado. Masasamahan mo ba ako? Oo naman. Kahit anong oras handa akong sumama sa'yo. Kahit saan mo gustong pumunta. Kahit galing na ako ron, pwede ulit akong bumalik para ipagmaneho ka. Salamat, Erwin. Mula noon hanggang ngayon ay palagi ka nandito sa tabi ko para damayan ako. Sabi ko nga sa'yo, basta kailangan mo ako, magpasabi ka lang at ako'y darating. Hindi kita pababayaang mag-isa. Kasi, ano? Kasi, kapitana ka dito, kaya lagi akong nakasuporta sa'yo. Halika na, samahan na kita sa ospital. Inabot ko kay Erwin ang susi ng aking owner jeep
at siya na ang nagmaneho. Nagpunta kami sa ospital kung saan dinala si Conrado. Pagdating namin doon, ay si Marie kaagad yung bumungad sa akin dahil siya ang nagbukas ng pintuan ng kwarto. Kahit naiinis ako sa kanya, ay pinilit kong ngumiti. Nakita ko na kasalukuyang ginagamot ng mga doktor si Conrado. Kaya sa isang sulok ng kwarto, nag-usap kami ni na Marie. Nandito ka rin pala, Marie. Nabalitaan ko kasi ang nangyari kay Kapitan Conrado kagabi. Kaya ngayon, dinalaw ko siya. Aray ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na ito kayang tiisin. Sobrang sakit na ng katawan ko. Hapdip! Ang init! Para akong sinusunog. Anong nangyari sa kanyang katawan? Bakit nagpuro sugat? Para siya nasunog. Ang daming lapos ng balat niya. Hindi ordinaryong sakit sa balat yan. Kasi napansin ko na habang nilalagyan ng doktor ng gamot na pamahid sa balat, lalong lumala ang kanyang mga sugat. May palagay ako na kinukulam si Kapitan Conrado. Parang tama nga si Konsyala Marie. Tingnan nyo, habang ginagamot si Kapitan Conrado, lalong lumalala ang sakit niya sa tiyan. At yung mga sugat niya nagdurugo na. Kulam? Paano ka naman nakatitiyak na kinukulam nga siya, Marie? Hindi ba nakakapagtaka yan? Kahapon lang ay ang sigla niya. Pero ngayon nakaratay na siya sa sobrang sakit ng tiyan. Hindi na rin makakain at namabaga ng lalamunan. Buong katawan niya ay puro sugat na at patuloy pang dumadami yon. May mga ganyan ang kasong nagamot ang lolo Romano ko. Baka naman may nakain siyang bawal sa kanya kaya nagkaroon siya ng allergy. At sumakit ang kanyang tiyan tsaka lalamunan. Hindi yan allergy. Malakas ang kutob ko na nakukulam si Kapitan Conrado. Kaya susunduin ko si Lolo Romano para tingnan siya. At malaman natin kung totoo ngang iniisip ko. Kung totoo man ang sinasabi mo, Marie, mas maganda kung sunduin mo na nga Lolo Romano mo habang maaga pa. Para magamot na to si Kapitan Conrado. Oo, sige. Aalis na ako. Sumabay ka na sa amin ni Erwin. Pauwi na rin kami para madali ka makarating sa inyo. Magpaalam ka na sa asawa ni Kapitan Conrado. Hindi ako nagpahalata kay Marie na kinakabahan ako nang sabihin niyang susunduin niya ang kanyang lolo Romano. Sa halip ay kunwari akong walang alam sa mga nangyayari kay Conrado. Habang nasa biyahe kami ay nag-usap kami ng maayos ni Marie. Ayoko kasi na mahalata niya na alam ko ang lahat ng nangyari kay Conrado hanggang sa makarating kami sa baryo. Umuwi si Marie sa kanila at ako naman ay hinatid ni Erwin sa amin. Pero nang makaalis si Erwin ay umalis din ako ulit at pinuntahan si Aling Flora. Huwag na natin sundin ang ating plano, Aling Flora. Tapusin mo na ngayon din ang paghihirap ni Conrado. Patayin mo na siya. Bakit, Kapitana Lisa? Meron bang problema? Ang pakialameran si Marie. Parang alam niya nang kinukulam si Conrado. Kaya sinundo niya ang kanyang lolo Romano para gamutin yun. Hindi naman ako natatakot sa matandang yon. Kayang-kaya ko siyang labanan. Pero paano kung mautakan ka niya? Paano kung matiyak nga niyang kinukulam si Conrado? Baka mabisto tayo. Kaya mabuti pa, para di ka na rin mahirapan sa pakikipaglaban, tapusin mo na siya ngayon. Sige. Kung yan ang gusto mo, yun ang gagawin ko. Lalagyan ko lang ng mahigpit na tali ang liig nitong manika. At ibibitin ko ng ganito. Ilang sandali lang ang itatagal niya at natitiyak kong mamamatay na siya. Hindi na siya makakahinga. Lalabas sa pagsusuri ng doktor na inatake siya sa puso. Tama. Bago pa makabalik ng ospital si Marie, wala na si Conrado. Malinis ang lahat, di ba? At kapag wala na si Conrado,
ay ako na ulit ang mauupong kapitana ng ating barangay. Ngayon pa lang ay binabati na kita, Kapitana Liza. Bago ako umalis ay binigyan ko ulit ng pera si Aling Flora. Matapos ay umuwi na ako sa aming bahay. Makalipas ang ilang oras ng araw din yun, ay nabalitaan ko na patay na nga si Kapitan Condrado mula sa isang konsehal na dumalaw sa ospital. Kaya nang iuwi sa baryo si Kapitan Condrado at iburol, ay nakipaglamay ako sa unang gabi pa lamang para malaman ko rin kung ano ang magiging usapan ng mga tao. Sayang at nahuli kami ng dating bare. Sana ay nailigtas ko pa siya kung maaga naming nalaman ang nangyari. Ang ibig mo bang sabihin, Lolo Romano, talagang kinulam si Kapitan Conrado? Oo, kinulam siya. Patunay ang mabilis sa pagkalat ng kanyang mga lapno sa katawan at ang hindi matukoy ng doktor na sakit niya. Nakakatakot naman palang nangyari sa kanya. Nakakatakot naman kung ganun. Ano bang nangyayari sa ating baryo? Taga dito kaya mangkukulam o taga ibang lugar? Walang nakakatiyak. Pero kung naabutan siya ni Lolo Romano, tsak na mahuhuli siya at mapapaamin. Nako, dapat imabantayan din ang kabaw nitong si Conrado. Baka kasi sumalaki na naman ditong aswang. Natatandaan niyo ba ang nangyari kay Manny? Walang sino mang aswang ang makakalapit sa kabaong ng Kuya Conrado ko. Mahigpit ko siyang babantayan. Kapatid mo pala si Kapitan Conrado? Oo. Dumating ako dito bago ang kampanyahan para tulungan siya at mabigyan ng proteksyon. Matapos ang butuhan, umuwi na ako sa amin pero nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Kaya bumalik ako rito. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Bigla nang naging pagkamatay niya. Yun ay dahil sa mangkukulam. Napakasama niya. Napakabait na tao ng kapatid ko. Pero nasayang lang ang buhay. Oo nga. Kung kailan pa naman siya nanalo sa botohan, saka naman nangyaring ganito. Hindi matatahimik ang kaluluwa niya hanggang hindi nananagot ang may kasalanan. Darating din ang karma sa mangkukulam na yon. Erwin, nakakatakot naman makatingin ang lalaki ito. Ibahin mo na nga ang paksa ng usapan. Ngayong wala na si Kapitan Conrado, sino na kaya ang papalit sa pwesto niya? Ikaw ba ulit ang mauupo, Kapitana Liza? Aba, ay ewan ko. Hindi ko alam. Siguro, kung magkaganon man, edi ipagpapatuloy ko mga proyektong hindi ko natapos. Nang mailibing nga si Kapitan Condrado, ay si Marie ang otomatikong umupo bilang kapitana ng barangay namin. Dahil ayon sa kagawaran ng lokal na pamahalaan, nakapanumpa na sa kanilang mga tungkulin sina Condrado at Marie bago namatay si Condrado. Isa pa ay siya ang unang konsehala na nakakuha ng pinakamaraming boto. Kaya sobra ang pagkadismaya ko. Nagkamali ako ng plano. Dapat pala ay nawala si Condrado bago pa magbutuhan. E di sana ay ako na ulit ang nakaupo sa pwesto at hindi si Marie. Kaya nang makita kong umiikot na siya sa baryo kasama ang ilang mga kagawad, ay lumapit ako. Binabati kita, Marie. Ikaw na ngayon ang kapitana ng ating baryo. Salamat, Lisa. Natatandaan mo ba yung sinabi ni Kapitan Condrado? Ang buhay parang gulong lang yan. Minsan nasa ilalim at minsan naman nasa ibabaw. Sinabi ko rin sa'yo na huwag kang magsasalita ng masakit sa iyong kapwa. Dahil pagdating ng oras, pwedeng bumaliktad yon. Tulad ng nangyari ngayon. Sinuwerte ka lang ngayon, Marie. Kaya huwag kang mayabang. Sinuwerte man o nagkataon lang, nangyari pa rin ang hindi mo inaasahan. Siya nga pala, ako ng kapitana ngayon. Kaya Kapitana Marina ang itatawag mo sa akin. Di mo nga ako matawag na Kapitana Lisa noon? Tapos ngayon, gusto mong tawagin kitang Kapitana Marie? Ano kasi ni swerte? Okay, sige. Wala namang problema sa akin kung ano man yon.
Ang mahalaga sa akin ay ang mga proyektong gagawin ko dito. Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. At pabayaan mo muna ako, pwede? Pagbutihin mo ang trabaho mo para di naman masayang pagtitiwala nila sa'yo. Siya nga pala, baka naman hanggang ngayon may dala ka pa ding pekeng alahas. Tama ka dyan, meron nga. Gusto mong bumili? Dito ako nagsimula, kaya hindi ko ito ikakahiya. Lalo akong nainis kay Marie. Pakiramdam ko ay napahiya ko. Lalo na nga at marami siyang kasama kaya tinalikuran ko na sila. Nagbihis ako at nang lumabas ako ng bahay, ay muli akong nagpunta kay Aling Flora. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang inggit ang nararamdaman ko, kung hindi galit na para kay Marie. Nandito ka ulit, Kapitana Lisa. Meron ka na naman bang problemang gustong ipaayos sa akin? Nabaliwala ang pagkamatay ni Conrado. Hindi ko inaasahan na ang makakaupo pala ay ang unang kagawad na mayroong malaking boto, si Marion. Nakakainis dahil nagkamali ako ng mga plano. Kung ganoon, ay ano na naman ang plano mo ngayon? Anong gusto mong gawin ko sa tindere ng alahas na yon? Kulamin mo siya. Pahirapan mo at kaagad na patayin para hindi na magamot ng lolo Romano niya. Kaano ba kalaki ang kasalanan niya sa'yo? At parang ang laki ng galit mo. Tungkol lang ba yan sa pwesto o meron pang ibang dahilan? Sa bagay, marami na tayong mga lihim na iniingatan. Mas luluwag ang pakiramdam ko kapag nailabas ko to. Bata pa lang kasi kami. Naiinis na ako sa kanya. Tuwing makakalamang siya sa akin. Ang hirap kasing tanggapin. Lalo na nga't inaasahan ko na ako palagi mananalo. Pero palagi akong talo sa kanya. Kasi matalino siya eh. Kahit may pera kami, baliwala kasi siyang lagi first honor. Nung magdalaga kami, yung lalaking pangarap ko, siyang niligawan, siyang pinakasalaan. Tapos ngayon gusto ko siyang ibagsak. Pero ang nangyari, siya pang nakinabang sa kamatayan ni Conrado na tayo naman may kagagawan. Nakakainis, diba? Tama ka dyan. Kaya pala yung inggit mo ay nauwi na sa galit. Tama ka, Aling Flora. Kaya ang gusto ko na lang ngayon, patahimikin siya. Gawin niyong sinabi ko. Yung pinakamasakit at madaling kamatayan ang gawin niyo. Babayaran ko kayo ng malaking halaga. Pero kung mawala man si Marie, ay hindi ka pa rin tiyak na makakaupo sa pwesto dahil merong mga konsehal na pwedeng pumalit sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala na muna akong pakialam sa pwesto, Aling Flora. Personalan na to. Hindi ko matatanggap ang pang-iinsulto niya sa akin kanina. Talagang napahiya ako sa mga tao ron. Ay, sige. Yan ang gagawin ko. Anong gamit niya ang meron ka? Pwede na ba tong class picture namin nung high school kami? Gubatin niyo na lang ang mismong larawan niya. Oo. Pwedeng-pwede na ito. Ay, sige. Ako nang bahala sa kanya. Umuwi ka na at ituring mong patay na si Marie. Nang lumabas ako ng bakuran ni Aling Flora, ay kaagad akong umuwi sa amin para magpahinga. Inaasahan ko na sa mga susunod na oras ay may mababalitaan akong masamang nangyari kay Marie. Pero wala akong nabalitaang ganun. Kaya sinadya akong magpunta sa barangay hall ng hapon ding yun. Lihim akong nagtaka nang makita kong masigla pa rin si Marie at parang walang iniinda na kahit na ano. Kanina ka pa nakatayo dyan sa pintuan ng opisina ko. Meron ka bang kailangan? Meron. Kukunin ko lang sana yung mga dati kong gamit dito. Sige, kunin mo na lahat ng kailangan mo. Dati mo naman itong opisina kaya malaya kang makakapasok dito at kunin ang mga gamit mo. Salamat.
Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ba sumasakit ang ulo mo o kaya ang katawan mo? Kung makatanong ka, para nag-aalala ka sa akin ha. Ayos lang ako. Medyo mahirap lang ito sa simula. Pero alam kong matututunan ko rin ang lahat ng to. Mabuti naman kung ganon. Sige, iilan na lang naman ang gamit ko na naiwan dito. Ayos na to. Sige, pakisara na lang ng pintuan kapag lumabas ka. Parang nakadama ako ng pagkainis nang makita ko na masigla pa din si Marie. Kaya nang umalis ako ng barangay hall, ay nagtuloy ako sa bahay ni Aling Flora kahit madilim na. Nakita ko na parang pagod na pagod si Aling Flora habang nakaupo sa harapan ng altar niya na may nakabaliktad na krus. Hawak pa rin niya ang manikang basahan kung saan nakadikit doon ang larawan ni Marie. Anong nangyari, Aling Flora? Bakit hanggang ngayon buhay at malakas pa si Marie? Yun nga rin ang ipinagtataka ko. Lahat ng ginagawa ko sa kanya ay hindi tumatalab. Malamang na meron siyang pangontra sa kulam. Lahat ng nalalaman ko ay ginawa ko na, pero hindi siya tinablan. Kung ganun, anong dapat nating gawin? May alam ka pa bang paraan, Aling Flora? Meron akong asin na ibinabad sa asido bago pinatuyo ulit. Sabuyan mo siya nito para makalas ang anumang pangontra niya sa kulam. Kapag nangyari yon, magagawa na natin sa kanya ang gusto mong mangyari. Kung ganun, nasaan ang sinasabi mong asin, Aling Flora? Gawin agad natin ang matapos na to. Eto ang asin. Isaboy mo yan sa kanya. Gumawa ka ng paraan kung paano mo magagawa na sabuyan siya niyan. Sige, yun ang gagawin ko. Gusto kong mamatay na din siya gaya ni na Conrado at Manny. Aling Flora, meron ba kayong ibang kasama dito? Nag-iisa lang ako, Kapitana Lisa. Baka may pusang ligaw lang ang nakapasok sa aking kusina at naghalongkat ng pagkain. Ganun ba? Sige, alis na ako. Gawin na natin ang madali ang planong to. Nang lumabas ako ng bahay ni Aling Flora, ay kalat na ang dilim. Sinalubong ako ng malakas na hangin na dumampi sa aking mukha at batok. Parang kinilabutan ako kaya pinagmasdan ko yung paligid. Pakiramdam ko kasi ay merong nilalang na nakatingin sa akin. Kaya nagmamadali kong pinuntahan ang aking sasakyan na nakaparada sa di kalayuan at umalis na sa lugar na yon. Umuwi ako sa aming bahay pero nang lumalim na yung gabi, ay may kakaiba na akong nararamdaman sa paligid. Narinig mo ba yun? Para may bumagsak na kung ano sa ating bubungan. Oo nga, inay. Parang ang bigat ng mga yabag niya. Pilit niyang kinakamot ang yero. Gusto yatang pumasok. Ay nako, hindi kaya yun ang aswang. Baka naman tayo ang gusto niyang biktimahin. Huwag kayong matakot, inay. Hindi naman siya basta makakapasok sa ating bahay. Matibay ang bubungan natin. At ito namang mga pinto at bintana ay may pako na bakal. Kaya hanggang sa labas lang siya. Pakinggan mo, naglalakad na siya sa yero. Teka, parang tumalo na siya sa lupa. Silipin mo kaya dyan sa bintana. Sige po, inay. Bahagya kong ang iniangat ang bintana ng aming bahay. Nakita ko na merong malaking aso na tumatakbo sa dilim. Di nagtagal, ay nakita kong dumaraan sina Marie at ang anak niyang si Mabel, na galing din sa direksyon na pinuntahan ng malaking asong itim. Kaagad akong nainis at lumabas ng bahay. Nasa aking bulsa na ang asin na galing kay Aling Flora. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! May aswang dito! Tulong! Tulungan niyo kami! Narinig kong nagkakagulo ang mga tao, kaya ako lumabas ng bahay. Ano bang nangyari? May malaking asong itim umakyat sa bubungan namin. Nagpilit pumasok, pero sumigaw ako kaya tumakbo.
Tapos nakita ko na mula sa dilim na tinakbuhan ng asong itim, sina Marie ang lumabas. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Lisa? Anong malaking aso? Wala naman ako nakita na malaking aso doon sa pinanggalingan ko. Paano ka nga makakakita ng malaking aso? Eh ikaw mismong aso, hindi ba? Ikaw ang aswang, hindi ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? Anong kalokohan ang ibinibintang mo sa akin? Makakaya mo ba yung patunayan? Oo nga naman, Kapitana Lisa. Paano magiging aswang si Kapitana Marie? Eh alam naman ng lahat ang pagkatao niya. Isa pa, kung natatandaan mo, noong nakaburol si Manny, inaswang siya at hinabol natin yung aswang. Nandun si Kapitana Marie. Kaya malabo yung sinasabi niyo. Nandun nga siya para mag-espiya sa atin. Baka yung anak niya o kaya si Lolo Romano ang aswang na yon. Hindi po kami aswang ng inay ko. Wala po sa lahi namin yan. Nagkakamali kayo ng bintang. Kung hindi nga aswang ang inay mo, malalaman natin ngayon kapag sinabuyan ko siya nitong asin. Lisa, anong kalokohan bang sinasabi mo? Huwag mong gawin yan. Alam mo naman na meron akong skin allergy sa maalat na bagay, di ba? Kaya nga kahit sarili kong pawis nangangatip pa din ako. Malalaman natin kung hindi ka matutunaw kapag tinamaan ka ng asin. Takot ka pala dito eh. Ibig sabihin, aswang ka nga. Sinaboy ko nga kina Marie ang hawak kong asin. Kaagad naman nilang pinagpag ang asin para mawala sa kanilang katawan. May mga piraso ng asin ang dumikit sa braso ni Marie. Dahil may kahalong asido ang asin, ay kaagad na napaso si Marie. Anong klaseng asin ang isinabi mo sa amin? Napakasama mo! Asin na panlaban sa aswang. Ngayon kung nasasaktan ka, ibig sabihin, aswang ka. Nababaliw ko na. Hindi ako aswang. Kaya hindi ako masasaktan ng asin. Ang aming pamilya mula pa noon tumutulong na sa mga taga rito. Lalo ng lolo Romano ko na isang manggagamot na albularyo. Kung may naaaswang at nakukulam, kami yung unang tumutulong. Takot lang ako sa maalat dahil sa kondisyon ng aking balat. Kung gagawa ka ng kwento para sirain ang pagkatao ko, dapat yung totoo lang, ha? Eh di kung hindi ka aswang, eh di hindi. Nagkamali nga ako ng hinala. Siguro iba talaga yung aswang na nakita kong tumakbo kanina. Mga kababaryo ko, pagpasensyahan niyo na si Lisa. Nabulabog pa ang inyong pamamahinga dahil sa kalokohan niya. Sige na po, umuwi na ulit kayong lahat. Inis na lumayo sa akin si Marie. Lihim naman akong napangiti dahil nagawa ko ng maayos ang sinabi ni Aling Flora. Naisaboy ko sa kanya ang asin, kagaya ng gustong mangyari ni Aling Flora, para makalas ang pangontrang ginamit niya laban sa mga mangkukulam. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Masaya akong naglakad-lakad. Dumiretso ako sa bahay ni Aling Flora. Pero nagulat ako nang makita kong maraming tao sa harapan ng bahay niya. Anong nangyari rito, Erwin? Bakit maraming tao? Si Aling Flora patay na. Patay na si Aling Flora? Nasaan ang bangkay niya? Oo, nandun siya. Tingin ko siya ang nabiktima ng aswang na nakita mo kagabi. Gusto ko siya makita. Kung ako sa'yo, huwag mo lang tingnan ang bangkay niya, Kapitana Lisa. Baka hindi kaya ng sikmura mo. Gusto ko matiyak kung siya nga yan. Samahan mo ako, Erwin. Nakipagsiksikan nga ako sa mga taong naroon. Nang makalapit ako sa bangkay ni Aling Flora, ay nakita ko ang malalalim na sugat sa kanyang mga braso. Halatang lumaban siya. Nakita ko rin ang malaking sugat sa kanyang dibdib. Wala na siyang lamang loob. At ang mga mata ni Aling Flora, dilat na dilat. Namatay siyang takot na takot. Namatay siyang takot na takot. Parang sobrang galit sa kanya ng aswang. Halos suwasakin ang buo niyang katawan. Bakit kaya? Ganyan naman talaga mga halimaw kapag sumasalakay. Tinitiyak nilang wala ng buhay ang kanilang biktima bago nila iwanan. O baka naman gawan mo na naman ito ng kwento. Baka sabihin mo na naman na ako may kagagawa nito. May aswang kaya nakikipag-usap ng harapan sa tao? Wala naman akong sinabing ganyan, Marie. Nagulat lang naman ako kasi nakita ko ang nakakatakot na kamatay ni Aling Flora. Nakakaawa siya. Naging mabaiting kasi sa akin na matandang to. Yun ang balita ko eh.
Malapit mong kaibigan si Aling Flora. Ibig sabihin ba, alam mong mga ginagawa niya? Ano bang mga ginagawa ni Aling Flora? Nang pasukin namin ang bahay niya, nakita namin ang mga kagamitan niya sa pangkukulam. Yung manikang basahan at karayom nakakalat din. At ang nakakatuwa, binalak pala akong kulamin ni Aling Flora. Anong ibig mo sabihin? Yung manikang basahan. Nakadikit doon ang lumang picture ko. May tama ng tusok ng karayom. Kinukulam niya pala ako. Mabuti na lang at hindi tumalab. Dahil palagi kong sinusuot at tinatali sa bewang ko ang pangontra sa kulam na binigay sa akin ni Lolo Romano. Sayang at namatay na si Aling Flora. Sana napaamin natin siya kung anong dahilan at kung bakit kinulam niya si Kapitan Condrado at si Manny. Dinala niya sa kanyang hukay ang mga lihim na yon. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Marie. Oo nga't naging kaibigan ko si Aling Flora. Pero hindi ko alam ang mga ginagawa niya. Meron siguro siyang pansariling dahilan kaya niya nagawang ganon. Tama si Kapitana Lisa. Hindi natin alam ang tunay na motibo ni Aling Flora. Oo nga. Kasi hindi na makakapagsalita ang patay. Ang swerte ng taong nag-utos kay Aling Flora para mangulam at pumatay. Pero nakaligtas man siya sa pag-uusig ng tao. Hindi naman siya makakaligtas sa pag-uusig ng Diyos pagdating ng oras. Sana rin, hindi siya usigin ng kanyang konsensya. Hindi ko matagalan ang mapang-usig na tingin sa akin ni Marie. Kinakabahan ako dahil pakiramdam ko ay alam na niya na ako ay may kinalaman sa lahat ng nangyari kina Condrado at Manny. Ganun pa man ay pilit kong kinalma ang aking sarili para hindi niya mahalata. Patuloy akong nagkunwaring inosente hanggang sa makaalis na kami sa bahay ni Aling Flora. Umuwi akong parang wala sa aking sarili. Balita ko'y may nangyaring masama kay Aling Flora. Totoo bang patay na siya, ha, Lisa? Lisa, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? May sinasabi ba kayo, Inay? Tinatanong kita kung totoong balita tungkol kay Aling Flora na patay na siya. Oo, Inay. At malagim ang naging kamatayan ni Aling Flora. Namatay siya nakatirik ang mga mata. Hindi kaya yun yung aswang naligaw dito kagabi. Kung nagkataon palang nakapasok yun dito, tayo ang kanyang nabiktima. Kaya dapat pagdating ng gabi titiyakin nating nakasarado ang mga pintuan at bintana ng bahay bago tayo matulog. Oo, Inay. Yun ang dapat nating ginagawa. Sige po. Papasok na ako sa aking kwarto. Magpapahinga lang ako. O sige na. Ako'y aalis muna at pupunta ng bayan. Ikaw na munang bahala dito sa bahay. Baka gabihin ako ng uwi. Hindi ko pinansin ang iba pang sinabi ni Inay. Pakiramdam ko kasi ay malaking kawalan sa akin ang pagkawala ni Aling Flora. Parang naputulan ako ng pakpak. Nawalan ako ng sandata na kagaya niya. Ngayon ay litong-lito ako. Paano ko pa magagawa ang mga gusto ko kung wala na akong katulong na kagaya ni Aling Flora? Nakatulog ako sa ganoong pag-iisip hanggang sa lumipas na ang mahabang oras at muling kumalat ang dilim. Nagising ako nang makarinig ng kalabog sa aming kusina. Marahan akong lumabas ng kwarto. Pero hindi si Inay ang nakita ko doon. Aswang! Halimaw! Ikaw ang halimaw. Mas masahol ka pa sa hayop dahil sa iyong pansariling kapakanana ay nagawa mong magpapatay ng tao. Anong pinagsasabi mo? Sino ka ba? Huwag ka nang magsinungaling. Alam mo ang sinasabi ko. Kaya nga pinatay ko na ang mangkukulam na yun eh. Para wala na siyang mabiktima na mga inosenteng tao. Ikaw ang pumatay kay Aling Flora! Walang hiya! Oo! Pinatay ko siya kagabi pagkaalis mo sa bahay niya. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan ninyo. Pinatay ninyo ang kapatid ko! Kaya kagabi pa ay gusto ko nang makaganti sa'yo. Pero nagsisigaw ka at may mga dumating na tumulong sa'yo. Ngayon, mamamatay ka na! Isusunod kita kay Aling Flora! Tulong!
May aswang dito sa bahay ko! Tulungan niyo ako! Marunong din palang matakot sa harap ng kamatayan ang mga taong walang budhi na kagaya mo! Bago pa makalapit sa akin ang aswang, ay tumakbo ako palabas ng aming bahay. Habang tumatakbo ako sa kalsada, ay patuloy ang aking pagsigaw at paghingi ng saklolo. Patuloy din ang paglingon ko sa aking likuran. Paano ay nakita kong patuloy akong hinahabol ng galit na aswang. Hanggang sa madapa ako. Pinagod mo lang ang sarili mo! Sa akala mo ba ay matatakasan mo ko? Parang awa mo na! Huwag mo akong patayin! Hindi ko naman talaga gusto mga nangyari. Nagawa ko lang naman yun dahil sa aking mga ambisyon. Tsaka hindi naman ako pumatay sa kanila eh. Si Aling Flora may gawa noon. Magsisi ka man ay huli na. Nakautang ka na nga ng buhay. Ginawa yun ni Aling Flora dahil iniutos mo. Kaya mamamatay ka na rin ngayon. Maawa ka! Wag! Tumigil ka, halimaw! Layuan mo siya! Nagulat ang aswang nang makitang dumating si Marie kasama ang mga tao na armado ng mga itak at sibat. Galit na hinarap ng aswang si Marie. Bago pa yun makapagsalita, ay tumama na sa katawan na yun ang sibat na pinakawalan ni Erwin. Sinundan pa yun ng sibat ng iba pang kalalakihan. Kaya naman agaw buhay na bumagsak ang aswang. Nang mamatay ang aswang, ay nagbalik yun sa anyong tao. Hindi ba ito yung kapatid ni Kapitan Condrado? Si Danilo? Tama ka, Kapitan Marie. Siya nga yan. Aswang palang taong to. Kaya palang sama niya makatingin ang gabing makipaglamay tayo kay Kapitan Conrado. Maraming salamat, Erwin. Dumating kayo. Dahil sa sunod-sunod na pagsalakay ng aswang, ay naisip kaagad ni Kapitana Marie na magbuo ng mga taong magro-ronda para hindi na masundan pa ang nangyari kay Aling Flora. Malapit lang ang grupo namin nang marinig ang pagsigaw mo. Maraming salamat, Marie. Dahil sa binomong grupo ng mga tao nagraronda, nakaligtas ako sa aswang. Nagtayo agad ako ng grupo para sa lahat ng mataga rito. Hindi lang para sa'yo. Ginawa ko din yun para linisin ang pangalan ko na dinungisan mo. Ngayong napatay ng aswang, malinis na din ang pangalan ko. Ano pa man ang dahilan mo, salamat pa rin. Buhay ako dahil sa ginawa mo. Sa kabila ng lahat ng mga kasamaang ginawa ko sa iyo, ikaw pa rin ang nagligtas sa buhay ko. Kapitan Del Barrio ako dito. Kaya tungkulin ko na masigurong kaligtasan ng aking nasasakupan. Matapos niyang sabihin yun, ay tinalikuran na niya ako. Patuloy naman akong impit na umiyak at nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Dinala na ni Danilo at Aling Flora sa kanilang kamatayan ang lahat ng nagawa kong kasalanan. Walang nakakaalam noon kung hindi ako lamang. Pero mula noon ay hindi na ako nagkaroon ng katahimikan. Paano nga ay palagi kong napapanaginipan silang lahat na namatay. Lisa, gumising ka. Binabangungot ka na naman. Erwin, mabuti naman nandito ka. Alam mo bang natatakot na ako matulog? Gabi-gabi nananaginip ako ng masama. Kaya nga narito ako para bantayan ka, hindi ba? Para samahan ka. Kami ng inay mo ay hindi mawawala sa tabi mo. Bakit napakabait mo sa akin mula noon hanggang ngayon? Dahil mahal kita. Mahal na mahal. Yun ang dahilan kaya kahit ano ang nangyari, nananatili ako sa tabi mo. Erwin, salamat. Ang tagal ko naghintay ng lalaki magmamahal sa akin ng totoo. Bakit pa hindi ko agad napansin na nandyan ka lang pala? Tanggapin mo lang ako at pagkatiwalaan. Hindi kita papabayaan. Hindi kita sasaktan.
mananatili ako sa piling mo habang buhay. Ilang buwan pa ang lumipas ay tinanggap ko ang pag-ibig ni Erwin at nagpakasal kami. Ganun man ay hindi madaling kalimutan ang mga karanasang yun na hanggang ngayon ay paulit-ulit akong binabalikan ng malagim na kahapong naging bahagi ng buhay ko. At yan po ang aking karanasang maibabahagi sa inyo, Madam Ligaya. Sana po ay may napulot na aral ang ating mga listeners. Huwag mong piliting kunin ang bagay na hindi na para sa'yo. Bagkus ay hintayin mong ipagkaloob ng kapalaran ang para sa'yo para hindi ka makagawa ng bagay na pagsisisihan mo.